ng mga hita niya. Kasing laki ng mga hita ko. Chas! Masarap naman kasi talaga kapag malaki, lalo na kapag mataba at juicy. Chas! Kapon nga, nung nag-grocery ako, ay naisip ko nga bumili nitong isang buong chicken talaga na Magnolia na Big Bird. Kasi meron silang Big Bird ay talaga namang napakataba ng manok na yon. Kaya naman bumili ako nito at naisip ko talaga itong gawin. Kasi nag-crave nga si Papa B sa fried chicken daw pero gusto niya yung walang breading. Yung mga nabibili kayo sa palengke, pag bumili ka nun ay medyo hindi talaga siya ganun kataba. Kaya pag prinito mo nun ng breading, ay talaga namang umiimpe. So, hindi na siya juicy yung loob. Dahil hindi rin naman kami kumakain talaga ng yung medyo mahilaw pa. Siyempre, hindi naman tayo aswang. So, ito nga, bago ko pa ma-achieve yung juicy talaga at masarap na fried chicken ngayon, ay pakukuluan ko muna to. Hindi ko na siya naibabala actually, pero pwede na rin naman na. Kailangan lang ng magandang tip. Medyo hapon ko na kasi nailabas to, medyo hapon ko na na-defrost, kaya naman hindi na ako nakapag-brine. At hapon ko na nga rin naisip tong gawin talaga dahil hapon na rin naman na nag-crave si Papa B. So, ang una nga, hinugasan ko muna yung manok. Siguro mga 3 beses ko siyang hinugasan para mawala yung pagka-slimy niya, yung medyo madulas-dulas na mga part. Pagkatapos, pakukuluin ko lang siya dito siguro ng mga 10 minutes na pagkulo. At oo nga pala, ang pinantimpla ko lang dito ay asin, paminta, bawang, sibuyas at luya, tapos may dahon ng laurel. At may nakita nga rin pala akong dried thyme dito sa aking kusina, kaya naman nilagyan ko na rin para pandagdag pa ng lasa at aroma. Butterfly cut nga pala ang ginawa ko dito at para hindi ko na nga siya baliktarin dahil ayaw ko na masira yung kanyang balat. At hinihintay ko nga na yung balat niya ay yung parang may bubbles-bubbles na sa labas. At ibig sabihin nun na ay okay na, pwede na siyang ahunin sa kahirapan. Just. At syempre, hindi pwedeng walang gulay, lalo na kung ganito yung ulam. Alam ko naman na mapaparami na naman ang kain namin ito, kaya kailangan may gulay. At ito nga ang ginawa ko, may ampalaya kasi ako dito na dapat pang almusal to bukas, pero sabi ko, ensalada ko na lang. At katulad nga ng ginagawa noon ng nanay ko sa probinsya, ay iniihaw niya yung ampalaya bago naman niya timplahan. At dahil nga yun ang natutunan ko sa aking ina, kaya naman ngayon ay gagawin ko rin dito sa aking pamilya. Palalamigin ko nga muna yan bago ko hiwain at tatanggalan ko pa ng mabuto. Tapos itong chicken nga pala ay naiahon ko na siya sa init. Bleh, ano ba? Ayun, basta tinanggal ko na siya dun sa kumukulong tubig. Tapos binuhusan ko siya ng toyo para magkulay, para medyo mag-brown. Tapos magpapainit na nga ako nito ng mantika na pagpapirituhan sa kanya. Tapos ayan, mainit na kaya inilagay ko na kaagad. Huwag na natin patagalin pa dahil gutom na nga sila. Habang nagpiprito nga ako dito ay ginawa ko na rin ng aking ensalada. Naghiwa lang ako ng maliliit na luya at sibuyas. Tapos maglalagay naman ako dyan mamaya ng black pepper. Yung pinakadurog talaga. Ground black pepper pala. Ang una kong inihanda pala ay yung kanyang magiging suka. Titimplahan ko lang yan din ng asin, kaunting asukal, tapos suka. At 2 suka pala ang gamit ko dito. Yung sukang puti, tapos yung Japanese vinegar, yung pangmaki, yun ang ginamit ko dahil iba yung asim niya, meron siyang parang pakla. At magdadagdag nga rin pala ako dyan ng tubig para hindi naman ganun siya kaasim. So ayun, matusta nga yung kabilang side, ibinaliktad ko naman. Tapos kung napansin nyo nga yung sa bandang tiyan ay hindi pa talaga siya natusta. Kaya naman binuhusan ko ng mainit talaga na mantika pero hindi pa rin siya kinaya. Kaya medyo hinati ko na lang siya ng kaunti pero hindi naman natuloy yung pagkakahati. Tapos balibaliktad na lang hanggang sa matusta na lahat. At mamaya makikita nyo napaka-juicy niya talaga. Napaka-juicy ng loob at napakasarap, promise.
Simple lang yung kanyang panimpla pero napakasarap. Tapos yung pinagpakuluan pala niya na itinabi ko para maging chicken stock naman pag magluluto ako ng iba pang may sabaw o kaya ng pasta. Eto na, ayan, hihiwain ko na siya, hati-hatiin ko na. O, diba, napaka-juicy ng loob at wala na talagang dugo-dugo pero napakasarap niyan. Tapos syempre yung side dish namin, yung ensaladang ampalaya. Mapaparami na naman ang makakain ng aking mga itlugan. Sigurado wala naman akong bahaw na isasangag bukas. Ayun lang, salamat sa panonood. Bukas ulit. Follow for more.